Pabilglan po. Ano yun? Ano po kasi? Pabili po ako magpapepe. Ano? Ano sinabi mo? Ano yun? Pabili po ko yung pampepe. Pampepe? Ano yun? Yung pampepe. Ano ang pampepe? Napkin ba ganun? Hindi. Yung pang candy na color pink. Anong candy? Andyan yung tindero sa tabi. Yung nasa lalagyan ng foil. Ah, pills ba? Opo, yun. Kuya. Ano yun? Bakit hindi naman effective yung pills na sinasabi mo? Ano? Naalala kita. Ikaw yung bumili ng pills nung nakaraan, no? Na paano ka? Nangyari sa'yo? Di ba nga bumili ako? Tapos bakit nabuntis pa rin ako? Nabuntis ka rin? Nung bumili ka sa akin? Kasi naman, hindi kasi siya 100% effective. May chance pa rin na mabuntis ka. Pero, tignan natin. Ininom mo ba yun araw-araw? Ha? Ano ha? Anong ininom? Ano? Kala ko ba pinapasok yun? Pinapasok? Saan ba pinasok? Sa ano ko? Bakit may papasok doon? Di ba maraming side effects yan? Side effects? Let me explain. Ang oral contraceptive pills ay isang pamamaraan upang mapigilan ang isang pagbubuntis. Sa pangalan nito, ito ay iniinom ng mga kababaihan at hindi ito pinapasok kung saan-saan pa. Pwede itong i-prescribe ng isang doktor, ngunit ito ay kadalasang libreng binibigay sa mga health centers na malapit sa atin. Merong mga nagsasabi na isa sa mga side effects ng pag-iinom ng mga pills ay ang pagdagdag sa kanilang timbang. Ngunit sa mga ginawang pag-aaral naman tungkol rito ay hindi naman ito totoo o kaya naman hindi ito direktang dulot ng pag-iinom ng pills. May mga simptomas tulad ng pananakit ng ulo na nararanasan nila sa pag-inom nila ng pills, pero ito naman ay nawawala naman kapag inaaraw-araw naman nila ito. Natatakot kasi ako, baka kapag hindi na ako mabuntis pag gusto ko na magkaanak. Ganun ba? Let me explain. Hindi katunayan na kapag uminom tayo ng oral contraceptive pills ay mababaog tayo, na hindi na tayo muli mabubuntis. Sa katunayan nga, kapag tayo ay tumigil, kahit isang araw lamang na uminom ng oral contraceptive pills, mas tumataas na ang chance na tayo ay mabubuntis. At mas tataas pa ito kapag hindi natin ito iniinom araw-araw. Kaya dapat sundan natin ang instructions dito na nakalagay sa ating oral contraceptive pills na dapat araw-araw natin ito iniinom para masigurado natin, mataas natin yung chance na hindi tayo mabubuntis. Hindi ba sapat yung condom sa mga lalaki para hindi na makabuntis? Condoms, pati pills, pagsasabay? Let me explain. Magandang practice para sa mga mag-partner na nakikipagtalik sa isa't isa na gumamit ng mga maraming methods of contraception. Pwede itong mga natural methods o kaya naman ang paggamit ng pills o kaya naman ang paggamit ng condom. Ang tawag dito ay dual contraception, kung saan naman ang efficiency ng dalawang methods of contraception ay tumataas. Ayon sa mga studies, 85% ang efficiency ng pag-prevent ng pregnancy para sa isang condom at naman 98% para naman sa pills. Ngayon naman, kung ipagsasabay natin ito, ang paggamit ng condom tsaka ng pills, mas bumababa ang tsansa ng isang babae para mabuntis. Ay, ganun ba? Sige, salamat, naliwanagan ako. Sige, good luck sa pag-aano nyo. Walang anuman naman. Kailangan lang natin tandaan na walang isang best contraceptive para sa mga mag-partners. Ito'y nakadepende pa rin sa ating mga experiences o kaya naman kung anong mga kagustuhan natin sa mga contraceptive methods. Pwede rin tayo lumapit sa mga malapit na health center sa atin o kaya naman sa doktor upang tayo magabayan sa isang tama at mabisang family health planning. Tandaan, dapat ligtas ang pagtatalik kapag sabik na sabik.